Isa pong tanong ito na kung susumahin mo sa perspektibo mo bilang isang matalinong tao or should I say isang matalinong Kristiyano ka na po natin you might think, paano ko ba sasabihin to na hindi offensive? You might think na makitid yung utak na nagtanong. But you know what? Coming from, I was surprised. This was being asked to me by a professional Christian. No need to mention his name. Hindi naman niyo siya kilala in the first place. But coming from him, matagal na rin Kristiyano. But as I view him, I observe him, hindi po siya ganun. Masyado siyang busy sa kanyang pag-around the world. Kasi, may kaya po sila, no? But, yung tanong na kanyang binitawan, pwede ko ba sabihin yung word? Ang babaw. Ito po yung tanong niya. Sabi niya, paano pag nakasama namin dati sa BS? Paano pag nag-rapture na? Okay, syempre, naniniwala naman tayo lahat sa rapture, no? As born again Christians. Kaya lang, meron tayong kaibahan, merong pre-trib, kami yun. I think 80% ng mga Kristiyano nasa pre-trib. Merong konting mid-trib at saka may konti lang na post-trib. Kasi malayo sa katotohanan yung post-trib at saka mid-trib. So, maraming matalinong Kristiyano. Thank you, Jesus. Itong nagtanong na ito, sabi niya, I don't know kung anong ista niya. Pre-trib ba siya, mid-trib ba siya, o post-trib siya. Paano? Pag dumating na yung rapture, sabi niya. Paano rin yung mga cremate? Hindi po ba uso ngayon ang cremation? Sabi niya, pag cremate ka, hindi ka lang magiging bungo o balangkas. O, yung balangkas, yung parang bungo, no? Hindi ka lang magiging balangkas o bungo. Sabi niya, pag cremate ka, magiging abo ka. Dinikdik, para kang yung dinikdik na paminta, tsaka dinikdik na anong tawag dito? Yung panghalo sa mga pagkain, di ba? Yung mga chili na mga ganon. Parang talagang durug na durug ka. Kanya parang lupa na buhangin. So, ang isinagot ng isang kasama namin, very punong-puno ng knowledge and wisdom. May mahirap ba sa Panginoon? O di po ba? Pero ako, ang binigay ko lang na term. Kasi ang nakasulat po sa Bible, mabubuhay lahat. So, hindi na problema ng Panginoon yan kung paano niya gagawin dahil powerful siya. Hindi po ba? O ngayon, bigyan po natin ng example. Yung isang kasama po namin doon, isa po siyang pastor ng institutional church. Siyempre, siya dati yung nag-aano rito, yung nagkakandak, ano? Kanya pong tinuran na kung saan ka nakalibing, maganda yung kanyang explanation for this. Kung saan ka nakalibing, mabubuksan yung libingan mo. Paglabas mo roon, glorified body ka na. Hindi problema sa Diyos o sa Panginoong Jesus kung paano niya gagawing glorified body ka na. Okay? So, ito pang isa. Humirit na naman siya eh. Humirit po muli siya. Paano? Nagbibilin ngayon. Kasi meron po kaming kakilala yung abo po niya. Yung isa nasa Amerika. Yung isa nandun sa anak niya sa Thailand. Tapos yung isa nandito sa Pinas. So, 3 hati. So, parang sumagot po ako, sabi ko, kung tao ang mag-iisip niyan sa capacity niyan, mababaw ako. Sinabi ko po talaga yan. Magkakaproblema nga tayo. Pero ang Panginoon, sovereign siya. Alam mo yung sagot ko po dyan ultimately ngayon, bilang nag-aaral ng Bible, hindi ko po alam kung paano ba gagawin ni Jesus yan. Kung paano niya pabubuin lahat ng yan. Pero ito mo sasabihin ko sa inyo, since sinabi niya mabubuhay lahat na namatay kay Jesus, okay, at sa rapture, pag nabuhay po sila, papataas sila. At tayo mga buhay pa, na aabutan ng rapture, which I believe malapit na, yung gera sa Israel, and all that, ay malapit na po yan. So, sabay-sabay tayong papalitan ng glorified body. Actually, pag glorified body na po tayo, wala na yung katawan natin dati. May nag-comment po rito matalino, sabi niya, wala na yung dating katawan natin, may bago na tayong katawan.
So, ang Panginoong Hesukristo po, napaka-powerful. Huwag natin siyang sapawan, maski sa isip po natin. Ano? Alam niya ang kanyang gagawin. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love of the beloved Jesus Christ. Thank you, and Jesus truly loves us all.